At gusto kong nag-live ako sapagkat gusto kong masagot mga kapatid yung isa sa mga videong ginawa laban sa amin ni Father Darwin Gitliano. Itong aking Birhen Mariang Tagapamagitan na ang may akda ay si Flores at si Alejandro. No? Ito na aklat mga kapatid ang palaging ginagamit sa Iglesia ni Cristo at pati na sa grupo ni Eliseo Soriano. Di ba nakita ninyo na palagi itong ginagamit? At ito nagsimula sa sinagot namin si Eliseo Soriano kasama si Father Darwin sapagkat ginamit nila mga kapatid ang pahina 63 sa naturang aklat. Kaya nag-challenge kami, ipilabas nyo, ipakita nyo ang pahina 63 sa naturang aklat, videohan mo ang naturang aklat upang mapakita mo sapagkat kotisyon lamang ang kanilang ginagamit. Ito rin mga kapatid ang ginagamit ng mga Iglesia ni Cristo, pero kung makita ninyo ang programa ni Sandoval, no? Itong aklat na ito ang inilagay niya sa screen, ang aking Birheng Mariang Tagapamagitan. Ngunit hanggang pahina 18 lamang sapagkat ito talaga ang original. Merong nagawa ng video na ako at si Father Darwin umano ay mga sinungaling sapagkat merong kung makita niyo yung isang video, merong aklat talaga umano 1949 na ang pamagat ay aking Birheng Tagapamagitan. Binasa niya ang isang sulat galing mismo sa manager sa nagpublish sa naturang aklat. Yung manager na yan ay manager sa printing press na ang pangalan sa kanilang kumpanya ay Philippine Book Company na ang pizza ay Mayo 30, 1950. So, malinaw binasa nila. Bago namin ito sinagot, nag-usap muna kami kay Father Darwin kung ano ang aming gawin ng palaging ginagamit bilang propaganda ang naturang aklat mga kapatid sa Iglesia ni Cristo at pati na sa ang dating daan sa pangunguna ni Eliseo Soriano. Sapagkat kung gagamitin namin ang sulat mismo na inilabas ni Manager Enriquez, ang manager sa Philippine Book Company noong Mayo 30, 1950, ang palusot naman sa mga Iglesia ni Cristo at pati na sa grupo ng dating daan, bakit ang naturang aklat kung hindi ito opisyal ninyo, bakit may nihil obstat ni Artemio Casas Censor Diputados at merong imprimatur ni Monsignor Jovellanos, Arsobispo sa Sugbo? Bakit nyo sasabihin na hindi yan? Kaya, hinamo namin, sige, ipakita nyo ang original na sinasabi nyong merong pahina 63. Ngayon, may video nang lumabas. Ito ang hinintay namin. No? Kahit Iglesia ni Cristo o dating daan o sa Eliseo Soriano, na binasa ninyo ang opisyal na sulat galing sa printing press sapagkat inamin mismo sa naturang printing press, ipakita ko sa sunod mga kapatid, yung sulat mismo na may lagda ni Enriquez, yung manager sa Philippine Book Company. Sapagkat ang naturang sulat, okay, babasahin natin ha, sinulatan niya si Dr. Alejandro tungkol nito sapagkat sila mismo ang nagkamali sa pagpublish. Okay, ito ang nakasulat. Philippine Book Company, Mayo 30, 1950. Dr. Rufino Alejandro, Malabon, Rizal. Mahal kong Dr. Alejandro, pinarating ko sa inyo ang sulat na ito upang sabihin na ang munting aklat ng nobina na Birheng Mediatrix, tagapamagitan ng lahat ng biyaya, ay hindi ko na ipinatuloy na limbagin dahil sa mga
kamaliang inyong napuna. Ano sabi niya? Dahil sa mga kamaliang inyong napuna tungkol sa mahal na birhen. Nakikita kong ang inyong pagwawasto ay hindi nasunod. Ulitin natin, batay sa naturang sulat, sabi niya, ang inyong pagwawasto ay hindi nasunod, na imprenta sa dahilang hindi ko nauunawaan. Sinong nagsabi? Ang manager sa printing press. Kaya ang lahat na kopya ng unang limbag ninyo natingnan ay akin ng pinabayaan kung may mga nakasambol sa mga iyon at ipinagbili pagkatapos ay mahirapang tiyakin. Naniwala kayo na dinaramdam ko ang buong pangyayari at kayo na sana ang bahalang magpaliwanag ni na Monsignor Casas at Monsignor Jovellanos, Philippine Book Company, MG Enriquez, Manager. Mga kapatid, yun ang sulat. Ibig sabihin, bakit hindi namin agad ginagamit yan? Ginagamit namin itong original sapagkat ito ang original, ito ang official. Yung palaging ginagamit ng mga Iglesia ni Cristo at yung palaging ginagamit ni Eli Soriano, alam pala nila na merong inilabas na sulat, official letter, ang manager sa Philippine Book Company para kay Dr. Rufino Alejandro, isa sa mga may akda, alam nila na inaamin ng printing press na ang printing press ang nagkamali. Alam nila na batay sa sulat, yung mga nakasulat, iniwasto na ni Dr. Alejandro, ngunit na batay sa sulat ni Enriquez, abay, lumabas ang mga kamalian, kaya pinahinto niya ang paglimbag sa naturang aklat, mga kapatid. Ngayon, kung alam ng mga ministro sa Iglesia ni Cristo na ang naturang aklat, mga kapatid, ay mali dahil ang printing press ang nagkamali. Kung alam ni Eliseo Soriano na ang naturang aklat ay mali dahil may inilabas na opisyal na pahayag ang Philippine Book Company, ngayon, bakit nila sinasabing opisyal na aral ng simbahang Katoliko na si Santa Maria ay tinatawag na Diyos ng awa? Palagi nilang ginagamit ang pahina 3, no? Sa aklat ng mali na pinahinto na. Therefore, yon ay hindi opisyal na turo ng Santa Iglesia. Ang nagkamali, hindi ang simbahan, kundi ang printing press. Pero, anong ginawa nila? Palagi nilang ginagamit na ayon sa kanila, opisyal umano. O, sino ngayon, mga kapatid, ang nagsisinungaling? Pinahinto na ang paglimbag, kaya ang opisyal, itong nasa kamay namin. No? Ito ang opisyal. Kung tingnan nyo nga ang TV screen ni Sandoval, nang ginagamit niya ang aklat ng aking Birheng Mariang Tagapamagitan, ito ang nasa kamay ko, ang ipinakita niyang larawan sa TV screen. Kaya meron kaming challenge, ipakita niyo na itong aklat, meron ba talagang pahina 63? Sapagkat sa naturang aklat na inilabas at may kamalian na inamin sa printing press, mga kapatid, ang nakasulat na palagi nilang ginagamit, ang pahina 3. No? Ang pahina 3, ginagamit nila ito, na ang mabasa natin sa pahina 3 ay ganito: palakasin mo, birhen ko, ang aking katawan at kaluluwa sa ikakilala sa kapangyarihan mong walang hanggan. Paglingkuran ka ng tapat at sundin ang inyong pangalan at biyaya. Ibigin ka ng buong ningas sa aking puso. Sundin ka at
tuwinay alalahanin, sapagkat ikaw ang Diyos ng awa, ang aking pag-asa, ang aking tungkod, ang aking lakas, at ang aking buhay. Iyon mga kapatid, ang nakasulat sa maling aklat na ang nagkamali, hindi ang simbahan, ayon sa binasa nila na sulat mismo nilabas sa Philippine Book Company, inaamin na ang printing press ang nagkamali. So therefore, alam pala ng mga ministro ng Iglesia ni Kristong itinatag ni Felix Manalo at sa iglesia na pinamumunuan mismo ni Eliseo Soriano na ang kanilang ginagamit na aklat ay aklat na mali. Bakit ipalitaw nila at ipinaulit-ulit nilang i-insist na yon talaga ang opisyal na turo ng simbahang Katoliko? Sapagat, di ba, sabi ni Manager Enrique sa Philippine Book Company, si Dr. Rufino Alejandro, iniwasto na. Kaya itong nasa kamay namin, ito ang wasto, ang ginagamit nila, ang mali. At ang nagkamali, hindi ang simbahan, kundi ang printing press. Okay. Ano nakasulat sa pahina 3? Sa naturang wastong aklat, ginagamit nila ang mali. At alam nila na ginagamit nila ang mali. At bakit, kung mali ang ginagamit nila, bakit nila palaging inulit-ulit na opisyal yon na turo ng simbahang Katoliko na kinikilala natin ang mahal na Birhen Maria na ating Diyos? Ito, nang naawasto na ni Dr. Rufino Alejandro, mga kapatid, ito ang nakasulat sa pahina 3, no? Sapagkat yung palagi nilang ginagamit, mali man yun. Oh. Palakasin ninyo, birhen ko ang aking katawan at kaluluwa, nasa ikakilala sa kapangyarihan ninyo. Paglingkuran kayo ng tapat at sundin ang inyong mga utos. Luwalhatiin ang inyong pangalan at biyaya. Ibigin kayo ng buong ningas sa aking puso. Diyos ng awa, ang aking pag-asa, ang aking tungkod, ang aking lakas, ang aking buhay, maawa po kayo, bigyan at... Okay, sandali lang, sapagkat nagtawag sa atin si Father Darwin Gitgano, mga kapatid, merong importanteng meeting sa pamamagitan ng Zoom app, no? So, yun, yung ginagamit nila na aklat, ang aking Birheng Mariang tagapamagitan, na ang may akda ay si Flores Alejandro, alam pala nila, mga kapatid, na yung aklat na yon ay yung aklat na yon, mga kapatid, no, ay mali. Pero bakit palagi nilang ginagamit at i-insist na iyon ang opisyal? Ngayon, sino ba ang nagsisinungaling? Ito ang opisyal namin. Sa susunod, mga kapatid, ituloy natin ang pagsagot at sagutin natin yung aklat na naman na palaging ginagamit ng Iglesia ni Cristo, yung napakalumang aklat na palagi nilang ginagamit. Ano ba yun? Ang Catechism of Christian Doctrine number 3 sa De La Salle College, na kinikilala umanan natin Diyos ang mga santo at ang kanilang mga imahe. So sa susunod, sagutin ko yan. Salamat sapagkat may meeting pa kami na Father. Maraming salamat sa lahat ng mga nagsunod.